Good morning! Welcome to Maria Lesson Channel. Today's video ay mag-continue na po ako pagpintura. Ito na po talaga ang final na kulay para po sa aming kusina. What a beautiful day! Hindi masyadong mainit po ngayon kumpara po kahapon. Kaya perfect na perfect po magpintura. So nandito po tayo sa labas ng aming bahay. Meron po tayo ditong malaking wine barrel. Di ba meron po tayo ito sa Pilipinas? Kailangan mo lang talaga ito diligan para madali mabuhay. So punta po tayo muna dito sa aming front yard. May mga halaman lang po kami kaunti dito sa front ng aming bahay kasi wala kaming masyadong time. Nag-focus po talaga kami sa backyard magtanim ng mga gulay para makain po namin. At ganito po dito sa amin ka-peaceful, napaka-presko po. Marami ditong puno to the other side. At yung mulberry po namin, I think it's doing alright. And yung mga pininturahan ko po, nandito po sa shed. Ito po yung sinimulan ko po this morning. Early in the morning, nagsimula na po ako pagpintura. Ito po yung final kulay po talaga siya. So first coating pa lang siya, makikita ko, ang ganda na po. Ang ganda na po, gloss po siya, kaya kumikinta. Ito rin po, marami na po akong nasimulan. Kasi sinimulan ko po talaga ng maaga para hindi masyadong mainit. And so far, parang clear naman po siya, hopefully. And dito sa other side, nasimulan ko na din po. Mga first coating lang po ito lahat. Ito. Mga first coating lang po to. At dito po sa kabila, yung next po ay itong drawer. Hindi ko pa po ito nasimulan. Magsimula po tayo pagpintura for first coating. At kailangan ko lang po talaga ito lahat patuyuin bago po sa likod ako mag-start. So I'm very excited dahil hindi ko alam kung ano po ang maging kalabasan po or resulta po sa aking ginawa. So, simula na po tayo dito sa drawer. Ito na. Meron ako ditong leftover from this morning. Langan lang i-mix. Okay, simulan ko na papintura. At simulan na po natin another day. It's another exciting day for me. To be honest, hindi po ako expert sa pagpintura. Dito ko na po talaga ginagawa ito nung dumating ako sa Australia. So kung expert po kayo at nanonood po kayo at sabihin niyo po mali po ang ginagawa ko, okay lang po. Because I'm trying my best. Ang importante po talaga ay nakatipid po kami sa labor at hindi naman kailangan talaga na sobrang perfect. Dahil first time po namin nagkaroon ng bahay, this is all exciting for us na ginagawa po namin kung ano po ang gusto namin gawin sa aming bahay. Lahat po ito ay first coating po ang una kong nilagay. Ito po yung drawer. So, hindi ko na po pipinturahan sa ilalim. Mismo lang po talaga sa labas ang pipinturahan. So, medyo marami po ang drawer ng aming kitchen. Parang more than 12. Alam nyo guys, sa totoo, nakaka-inspire pala talaga pag may sarili kang bahay. Kasi lahat ng pinagpaguran mo at pinaggagastusan mo is sa sarili mo namang bahay. And of course, spend wisely. Kaya nga kami mismo talaga ang gumagawa kung ano mga gusto namin gagawin para din po makatipid. But of course, kung may pangbayad po kayo, why not? Kasi hindi naman lahat ay may time mag-DIY project. I believe, kanya-kanya po talaga tayong diskarte dito po pag namumuhay tayo sa ibang bansa dahil sobrang mahal po talaga dito ang cost of living. At medyo marami-rami na din ang napinturahan ko. Actually, hindi naman masyadong mahirap siya pinturahan kasi maliit lang naman na section ang kailangan pinturahan. So, dito lang po talaga mismo sa front. So, guys, ito po yung original kulay niya. Ito po talaga ang aming kitchen. Laminate po ito siya. So, we pulled them apart. David and I, napag-isipan po namin na pipinturahan po namin ang aming kusina. At hindi pa rin po ako sure kung tama po ang naging decision po namin na pipinturahan po namin ang aming kusina since natanggal na po lahat. At ito pa po siya. Tinatrabaho ko pa po. Marami pa pong pipinturahan. Pero makikita nyo na po, hindi na po siya kulay brown. As in, yung kulay niya ito ay neutral white. Ito na po yung mga drawer. Nalagyan ko na po ng first coating. And, wow! Looks good already. First coating pa lang yan. So, ito na po tayo sa likod dahil I think it's already dry about mga 4 hours since this morning. And oops, mga kaunting bump lang. I need really small brush. This one. Dito po. Kaya, iiwanan ko lang yan. Babalikan ko lang po mamaya. First coating po yan. Babalikan ko lang po mamaya.
Ayan. Ito po yung first coating po na natapos na. Mag-second coating pa po ako mamaya. And ito na yung natapos ko. Ito hindi pa nalagyan ng first coating. Primer pa lang po ito. Ayan. Sobrang dumi na po itong aming shed, but okay lang. At least hindi po sa inside ng bahay, kaya maganda po talaga magpintura pag sa budiga po dahil magkakadumi talaga yung ground. And ito na po yung mga draw. Maganda na po siya kahit first coating pa lang. Ito. Ito na po yung pang last ko for first coating. Pagkatapos mo nito, punta na po ako sa kusina para magpintura na po. And at last, malapit na din po ako matapos. Siyempre, nakakapagod din pala talaga magpintura. Hindi madali. Kailangan mo talaga tingnan ng maigi. Para pantay po ang pinipinturahan mo. At siyempre, natutuwa po talaga ako ngayon sa progressing. Nakikita ko na po na gumaganda na po ang aming cupboard. Pero hindi pa rin po ako sure kung ano po ito ang magiging outcome pag maibalik ko na po pag-install. So, ang paint pala ay hindi mabaho at very quick dry lang po siya. About mga 30 minutes. Pwede mo na siya matouch. So, pag matapos po ako nito, simulan ko na po sa kitchen. And probably bukas, ma-install ko na po lahat. Gusto ko po talaga completely tuyo na bago po ma-install ko po sa kitchen. At sa wakas, natapos na din po ang pagpintura ko doon sa shed. Kaya papasok na po ako sa bahay para magpintura na po ako pag-start sa kusina. At habang busy po ako kanina, tingnan niyo po si Sebastian, natutulog lang po siya. Kasi sabi ko, wag kang pumunta sa shed dahil baka magkapintura po siya. Diba? Napakabait na bata. Simulan na po natin. Pasensya na po kayo. It's quite messy here in our kitchen kasi hindi ko pa po na-arrange. May babalik lang po pag-arrange pag matapos na po paglagay ng cabinet. Alam nyo guys, habang ginagawa ko po ito, as in kinakabahan po talaga ako dahil ayoko din po na ako ang ma-blame bakit naging pangit po ang aming kitchen. Kasi hindi ko talaga alam kung mas gaganda po ba before from after. Although, David and I, we both decide po talaga na pipinturahan po namin ang aming kitchen. So ako na nagsabi sa asawa ko, ako ang bahala pagdating po sa pagpintura dahil parang gusto ko po talagang gawin Parang feeling ko, kaya ko naman. Ako din po kasi, pag hindi ko kaya, sinasabi ko sa asawa ko, hindi ko yan kaya, you need a professional. So, ako po ay mahilig po talaga ako mag-ayos-ayos. Since bata pa ako, mahilig ako mag-ayos-ayos ng kahit ano. Yung parang malikot ang kamay ko, pag may makita akong cabinet, gusto ko itong inaayos. Meron po tayong different color dito. Dito ko po yan ilalagay para maiba po siya. Hopefully po, babagay lang po. Ang tawag sa amin ito ay lalagyan po ng ibang kulay ay rabiti. Hindi ko po alam kung anong tawag po sa inyo sa Tagalog. So nilagyan ko po ito ng different kulay para maiba naman po siya. So medyo may style kaunti. At yung kulay po na pinili ko ay binagay ko lang po talaga sa neutral white. So ayaw ko din po yung super light na kulay kasi parang hindi siya babagay. What do you think guys? Hopefully nag-match lang yung kulay na ito. So I thought pan ko na lagyan ng different kulay para maiba. And I think bumagay naman yung neutral white to this color. I forgot the color. Marami kasi doon sa bindings, iba't ibang kulay. Kaya yes, okay. At continue po to the other side. At least hindi naman masyadong marami ang pipinturahan ko po dito. But what a such a big day for me. And hopefully by the end of the day, sulit naman po ang pagod. Sulit na maganda po ang maging resulta. Thank you, little man. Do you like the new color now? Yes. Oh, done. You have to make it not lumpy. Yeah. You heard that, guys? Sebastian said you have to make it not very lumpy. Lumpy? Bumpy? Because of the lumpy bits are not very white. You got so many paper airplane out there. And these ones, the best ones. Wow, that's a lot.
Habang ako'y busy nagpipintura, I'm glad that si Sylvester, he's really behaving, as in nandyan lang po talaga siya sa tabi ko, nagpapakita ng airplane, trying to get my attention. Of course, as a mom, kailangan mo pa rin talaga pansinin yung anak mo, no matter how busy you are. And si Sylvester po kasi, mahilig sa paper airplane ever since nung ginawan ko po siya. Kasi alam nyo naman sa Pilipinas, mahilig tayo nito. And now, nag-start na po siya sa pag-obsess. Tingnan nyo po, iba't ibang style ang mga ginagawa niya. And then, even after school, sa school, gumagawa po siya nito. Whoa. At since napasubok na po talaga ako, lagyan ng style po, lagyan po ng rabiti, as in mag-spend extra time po talaga kasi kayo. Kasi napaka-effort pala talaga siya para hindi magkapintura ang kabilang side. And so far, parang worth it naman po siya kasi parang maganda po talaga siya tingnan sa personal. Hindi ko po alam kung nakikita niyo po sa cellphone, sa camera. But for me, I think gumanda po talaga siya. Tingin muna tayo sa malayo. I think I really love it. Is it good, Sylvester? Yes, and did you look the bird airplanes? Yeah, I love your bird airplanes, of course. Such very creative, Sylvester. You got so many different style of airplane, isn't it? And when you put the like a bird airplane in each sticky time. Yep. At nagpahinga muna ako, and Sylvester really want my attention. Pinapakita niya kung ano po ang pinagkabisihan niya. That was used to be at my morning. Is this sword? No, it's for this one. That's the face. Ito na po yung itsura niya. For first coating, makikita nyo yung nilagyan ko pong style. A bit different colors, slightly lang po. And I think bumagay naman po siya. Especially po sa tiles. I think, yeah, it's really good. So, tapos na po ako dito. Dito po tayo. And kasunod po. Next ko po pinturahan, ito po. Ang sa ibaba po ay same kulay lang po ang ilalagay ko dito. Kaya hopefully magmamatch lang po lahat. At meron pa tayo ditong pipinturahan sa kabilang side. So, color white lang po ito. Neutral white ang ilalagay lang po dyan na kulay. And dito, so, marami pa pong pipinturahan for the day. Dito po tayo na side na. Running out of paint already. I think yung binili ko pong 4 liters, sapat lang po talaga mapinturahan ng isang cabinet namin dito sa kitchen. Dahil sobrang daming door ng cabinet. Dito na po tayo sa ibaba. Uunahin ko po yung mahirap. At ito po ata ang mahirap dahil mapayuko po talaga kayo para mapinturahan po ng tama at kayang-kaya lang naman. Hindi po naman masyadong malaki na section ang kailangan pinturahan at yung kulay niya po, same lang po sa kulay na nilagay ko po na rabiti doon sa itaas sa cabinet. At habang tumatagal, nararamdaman ko na po talaga yung pagod, yung shoulder ko at neck dahil it's been like 2 days straight po yung trabaho ko sa pagpipintura. Baka hahanapin niyo po yung asawa ko. Si Dave is the one filming me at nag-offer naman po siya. Gusto niyang tumulong. Pero sabi niya, he's not very confident. Baka he's just gonna make a mess. Kaya sabi ko sa asawa ko, okay lang naman, kaya ko naman. At nandito na po tayo sa other section. Ibig sabihin po, malapit ko na po mapinturahan lahat ng kitchen namin. So I'm very excited.
So kahapon po ay natapos na po ako pagpintura sa wakas. So today is the last day. Ibabalik ko na po ang mga cabinet sa aming kitchen. At ito na po guys yung itsura after matapos ko pong trabahuin kahapon. Second coating tapos na din po. At yan guys, tingnan nyo po dito. Ang ganda. Gustong gusto ko po talaga yung kulay. At sa ibaba po dito, tapos na din po. Tapos na po ang second coating. Tinanggal ko na po yung mga tape. Today, final na po talaga. Ibabalik ko na po ang mga cabinet dito o drawer. And makikita ko na po yung final result. Kung mas maganda po ba ang before or after. But so far, gustong gusto ko po dito. I love the color. Lalagay ko na po balik ang sa amin. So ito na po yung mga draw. Bago ko po siya maibalik dito, balik po muna natin yung mga handle. Napakadaming draw po guys. Probably more than 12. Ito po muna ang una kong gagawin kung paano ko po sila tinanggal before. So dapat ibabalik lang po talaga pareho. Sobrang napakadaming drawer kaya it takes time to put them back. Para sa akin parang madali lang po talaga silang tanggalin. Pero pag ibalik mo na, mahihirapan ka na talaga. Pero kaya ko lang naman. Ayan. Sa isahin lang namin pagkuha para hindi ma-damage. So, Dave start bringing one in a time. Sa kusina po. At mainit po ngayon. Kaya, magdadala din po ako ng isa. Sebas is not here. It's at school. Woo! At ganito po karami ang kailangan ko pong i-install sa aming cabinet. As in, sobrang dami guys. To be honest, nakalimutan ko na po kung saan sila dapat ilalagay. Nagka-mix-mix na po kasi meron pa sa itaas. So I guess, maghula-hula na lang tayo nito. So makikita ko naman kung ano ang dapat tamang size paglagay po sa cabinet. Kaya simulan ko na po pag-install. Ito po yung inuna ko po pag-install. Sa pagkaalala ko po, ito po yung una kong tinanggal na cabinet. And pinahawak ko na po si Dave dahil hindi ko po kaya na ako lang. Kailangan talaga may maghahawak. Para mas madali ko po paglagay po ang mga screw. Akala ko po ang dali lang pagbalik na kasi parang nahahappy na po talaga ako na natapos na po na pinturahan. Pero this is another challenge. Ang hirap pala magbalik ng mga screw. So hopefully tama po yan. At ito po yung next ko po ilalagay, yung mga draw po. So yung mga draw po, iba't ibang size po siya. Sa kabila, a bit shorter. Sa kabila, mas malaki. Kaya mahihirapan po talaga ako. Kailangan ko lang talaga tingnan yung size niya, yung pattern. At number 3 na po tayo. Same lang po dito. Draw lang po siya. At mas madali na po siya kasi siya na yung pang last na drawer. At kasunod po tayo, katabi lang po ng drawer. I'm so happy, hindi ako masyadong nahihirapan. At makikita nyo na po slowly. Slowly na po siya, nabubuo ang aming bagong kitchen. I can feel na parang gumanda na po talaga ang aming kitchen. I'm so proud. At section 5 na po tayo. Ito ang mas mahirap pag ganito po yung style ng cabinet. Pero basta tulungan lang po. Madali lang po talaga ang trabaho. Habang tumatagal ay slowly na po talaga namin na-assemble. So ako na po talaga ang nagbalik lahat dahil ako naman po ang nagtanggal. Mas kabisado ko po kung saan po sila ilalagay. At ang masasabi ko po, ang pagiging handy woman, grabe hindi po basta-basta. Ang hirap po magbalik ng cabinet. Madali lang po talaga sila tanggalin. Pero pagbalik, sobrang effort. All good. I'm glad malapit na po tayo matapos dito po sa baba and then sa taas na po tayo next. Alright. Looks like it's the right size. And next one, pipili tayo ng maliit. Para dito na section, tignan po natin kung mahanap ko po. So, tapos na po lahat sa ibaba. Dito na section. At dito po sa kabila. Ibabalik na po natin. Ito po, ibabalik na po yung cabinet door. And mabigat po siya. Hopefully, kaya lang namin i-drive. And let's continue. At na-install na po. Sobrang saya ko po dahil ito ata yung mahirap. Yung next po ay ibabalik ko na po yung glass window. Ito po. So hopefully hindi siya mahirap ibalik dahil nahihirapan din po ako before nung tinanggal ko po siya dahil nakakatakot po baka po mabasag.
Akala ko mahirap ibalik. Yes! Woo! Akala ko dito ako mahihirapan. Lucky, madali lang siya. So guys, nalagay ko na po ito and also the glass. Now, the last one. Sa wakas! Last na po talaga. Dito po. And finally, malapit na po kami matapos. Dito na po talaga yung last section po na kailangan namin i-install. Medyo mahirap kasi napakataas. And to be honest, hindi nga namin ito ginagamit dahil hindi ko naman po maabot. Pero since part po siya sa kitchen, siyempre included na po yan sa pagpintura. At gumamit na nga ako ng ladder para safe po, hindi po ako mahulog. And si Deb, humahawak na po talaga ito para mas madali. So this has been 3 days since sinanggal po namin, pininturahan po ang aming cupboard. 3 days po kami nagtatrabaho non-stop. And kami lang po talaga yung walang labor. Sobrang malaking tipid po talaga namin kasi mahal po dito kumuha ng handyman or kung magpaayos po kayo ng cabinet. So I'm really trying my best po talaga na matapos na po ito since it's the 3rd day. At medyo nagiging crowded po ang aming kusina kasi hindi pa namin magamit yung mga cabinet. So ngayon pag matapos na po namin, maibalik ko na po yung mga gamit at hindi na po messy ang aming kitchen. And today, we're just about to find out kung saan po ang mas maganda from before or after. Malapit na po ako matapos. Wow! Guys, grabe! Ang ganda! Grabe yung outcome niya. As in, pang-modern na ang aming kitchen. Wow! Grabe! Like na like ko dito yung area. Tingnan niyo po. Grabe po yung upgrade namin. Parang, wow! Mapawaw na lang talaga ako sa aming bagong kitchen. Sobrang ganda pala ang napili naming kulay. Yung iba po ay hindi pa namin na-install ang mga handle. Pero right now, I'm so amazed. Very impressed po talaga ako sa personal. As in, parang ibang bahay na ito. Usually, ang mga gantong kulay, nakikita ko ito sa mga unit, hotel. Pero ngayon, nandito na po sa aming bahay. Parang hindi na po old style ang kitchen po namin. As in, what do you think, guys? Ipapakita ko po sa inyo ang before na kitchen. Yan po ang itsura ng aming kitchen. At ito na po ang after. Saan po ba ang mas gusto nyo? Before or after? Please comment down below. But for me, definitely ang after. Kasi, as in, ang ganda po talaga. Pasok na pasok sa pang-modern. Parang napaisip tuloy ako. Gustong-gusto ko po ang gantong kulay sa loob ng aming bahay. Lahat. Sobrang ganda. Alam niyo po, pag pinagawa namin ito sa ibang tao, probably they will charge us around $10,000 up to $10,000. But for us, we only spend around $300. Pintura, primer, 4 liters, at yung pintura ay 4 liters. Included na po yung mga brushes. And yes, it's around mga $300, which is sa Philippines money, around more than 10,000 pesos. At ito na po ang itsura ng aming bagong kitchen sa halagang $300. Grabe, ang saya ko po! Sobrang proud po talaga ako na kami lang talaga ito ang gumawa. And worth it na worth it ang DIY project po namin dahil hindi malaki ang ginastos po namin. At nakita ko po, maganda po talaga ang naging resulta. Dahil tapos na po ako dito, ang next ko po ang aming living room area. And yes, slowly na po talaga namin pagandahin ang aming bahay. Alright, start na po tayo dito sa aming dining area na parang living room area na din. So before yung setup, itong couch, dito po yan sa my wall. And ngayon, i-rearrange ko lang po at nagdagdag din po ako ng upuan. Ito po ay before sa living room area, dito ko na po siya ilalagay. Dito, push natin to dito. Alam niyo po, ang upuan na ito, it's only $20 when we bought that from the op shop. And sobrang comfortable na upuan. I really love it. What do you think, guys? Dito po yan ko ilalagay. Whew. Ito yung ihang mo lang siya, floating shelf. I'm thinking to put this one over here. So pag kumakain kami, mas may extrang pagkain, pwede lang ilagay dito. So I'm thinking about it. Dito po to siya ilalagay.
Ito po yung mga halaman na binili ko. May mga mukha. So, first, dito po siya ilalagay. Here we go. Here's all our plants. I love it. Maganda po talaga may mga halaman sa inside ng bahay. Parang nabigyan ng buhay yung yung inside ng bahay niyo. Tapos parang ang ganda po talaga pagising mo. Tapos may makita kayong green leaf sa inside ng bahay. Parang there is a life inside your house. And ito, dito ko po siya ilalagay. Oh dear, look at that. That's so cute. I love it, the style. Love the style. Parang naging cozy po ang area namin dito. Look at that. Oh, I'm so in love to our house now. Grabe. So, ito po dito. Next po natin. Maglalagay lang po ako nito. I bought this one. There's family rules. Pakibasa nyo na lang po. Respect each other privacy, be polite, and use good manners, which is good for kids. Pag may bata po kayo sa bahay nyo, pababasahin nyo po ito. Share household chores and responsibility. Be honest and tell the truth. No bullying or teasing. No disrespectful language or swearing. So, every time, pag may naging naughty dito sa bahay, we always remind each other, like si Sylvester, oh, mommy, you can say that, or Sylvester, you can say that, kasi there is a rules we have to follow. So, lalagay ko lang po siya dito, actually. Bumili din po ako ng malaking clock para makita yung oras. So guys, slowly pa lang ito na decoration. Hindi pa po yung todo-todo po talaga. So, kaunti lang yung mga binili kong gamit. Basta lang po. Here we go. Yung clock. Ay, dito ko po ilalagay. Kakabili lang po namin ito. So, wala pa po siyang batteries. Pero, gusto ko na siyang makita. What does it look? All done. Gusto ko yung gantong kulay. Nag-start po ako pagbili ng mga gantong kulay sa bahay. Parang nagmamatch po siya since double brick yung bahay. Medyo dark yung double brick. Maganda po na mag-mix po ako ng mga gantong kulay sa bahay para mas magmamatch po siya. Kahit ito yung kulay, I chose this color. Gustong-gusto ko ang kulay na ito. And after all, ito na po ang look ng aming dining area. Sobrang ganda, very cozy. Simple lang po. Gustong-gusto ko po talaga ang mga gantong style. Walang masyadong gamit. Madali ka lang po makapagkilos. And definitely, ang aming kitchen, naging new kitchen na po talaga parang siya. It's hard to believe na may mga bagay po talaga na pwede nating gagawin kung itry lang po natin. And I'm so proud sa aming DIY project. Very worth it po siya. Plus, nakasave po kami. And that's all for today's video, guys. Sana nag-enjoy po kayo sa aking DIY project for today's vlog. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Please like po ang video na ito. And last question, saan po ba ang mas nagustuhan niyo po sa aming kitchen? From before or after? Please comment down below. Bye!